Noong panahon ni Hesukristo sa Judea, may isang lugar sa kabilang dulo ng mundo na tahimik na umusbong sa dalampasigan ng isang malawak na ilog. Walang mga tore, walang mga simbahan, walang semento, pero buhay. Puno ng buhay. Ang tanong na itatanong natin ngayon ay hindi basta-basta, ano ba talaga ang hitsura ng lugar na tinatawag nating Manila? 2,000 taon na ang nakakaraan. Hindi ito ang Manila na alam mo. Hindi ito ang Intramuros. Hindi ito ang EDSA. Hindi ito ang mga gusaling bakal at salamin. Ang Manila na ating titingnan ngayon ay isang mundo na halos nakalimutan na ng kasaysayan. Pero hindi pa ganap na nawala. Handa ka na bang bumalik sa simula? Ang unang bagay na kailangan mong maunawaan, noong mga unang siglo ng Common Era, ang lugar na tinatawag nating Manila ngayon ay hindi isang lungsod. Hindi ito isang kaharian. Ito ay isang hanay ng mga komunidad. Maliliit, magkakaugnay, nakatayo sa gilid ng Ilog Pasig at sa dalampasigan ng isang malawak, malalim na luk. Ang mga arkeologo at historyano ay tumutukoy sa lugar na ito bilang bahagi ng mas malawak na rehiyon ng Maynila, isang salitang maraming pinanggalingan. Ang isa sa pinakatinatanggap na teorya, nagmula ito sa Maynilad. Ang nilad na isang halamang lumalago sa mga pampang ng ilog, isang uri ng mangrove o tubig na halaman na noon ay sagana sa buong baybayin ng luk ng Maynila. Maynilad, ang lugar na Maynilad. Simpleng pangalan para sa isang lugar na hindi pa nagsisimulang maging ang kosmopolitanong lungsod na kilala ng mundo ngayon. Isipin mo ito, iniisip ng karamihan sa atin na bago dumating ang mga Espanyol noong 1565, walang kahit anong sibilisasyon dito, na ang mga ninuno natin ay namumuhay sa kagubatan, nangangaso, walang istruktura, walang kultura. Pero mali iyon, lubhang mali. Ang katotohanang sinasabi ng arkeolohiya at ng mga maagang Tsino at Arabo na tala ng kalakalan ay ito. Sa panahon ng unang at ikalawang siglo ng Common Era, eksaktong panahon ng buhay ni Jesus sa Judea, ang mga tao sa rehiyon ng Maynila ay aktibong kalahok na sa isang pandaigdigang network ng kalakalan. Oo, pandaigdigang kalakalan. 2,000 taon na ang nakakaraan. Ang mga Tsino ay may record ng pakikipagnegosyo sa mga lugar sa Timog Silangang Asya na kinakatawan ng mga lugar tulad ng Luzon nang hindi bababa sa unang ilang siglo ng Common Era. Ang mga ulat mula sa Tang at Joseon Dynasty, bagaman medyo mas bago pa sa panahon ni Jesus mismo, ay nagpapakita ng patuloy na koneksyon na malinaw na matagal nang naitatag bago pa man ang mga formal na record. Ang mga maagang Arabo na manlalakbay at mga ngalakal ay nagtatala rin ng mga lugar sa Zabag o Sribuza, malawak na terminong ginagamit ni Ladd para sa rehiyon ng Malay Archipelago na kinabibilangan ng Pilipinas. Ang mga ginto, beeswax at mga produkto ng kagubatan mula sa mga islang ito ay alam na sa mga mangangalakal sa Arabia at Persya. Ibig sabihin, habang si Jesus ay naglalakad sa mga lansangan ng Jerusalem, may mga bangka na gumagalaw sa Ilog Pasig, may mga tao na namumuhay, nagtatrabaho at nangangalakal sa lugar na magiging Maynila. Paano mo ba iyan naiisip? Pag-usapan natin ang hitsura ng lugar na iyon. Ang luk ng Maynila, ang katubigan na pumapalibot sa lugar, ay noon ay isa sa pinakamayamang ekosistema sa buong rehiyon. Malinis ang tubig, puno ng isda. Ang mga mangrove ay nagtatayo ng makapal na pader ng berde sa buong dalampasigan at sa likod ng mga iyon ay umuusbong ang mga komunidad na nagtayo ng kanilang buhay sa ritmo ng tubig at kagubatan. Ang mga bahay noon ay tinatawag na bahay kubo. Pero huwag mong isipin ang maliit, payak na istruktura ng mga larawan sa libro ng bata. Ang mga bahay sa mga komunidad sa kahabaan ng Ilog Pasig sa panahong ito ay itinayo sa ibabaw ng mga kahoy na poste, nakaangat mula sa lupa o mula sa tubig mismo. Ito ay sopistikadong arkitektura para sa klima at kapaligiran. Natural na bentilasyon, proteksyon laban sa baha at madaling akses sa ilog bilang pangunahing ruta ng transportasyon. Ang mga bubong ay yari sa nipa, ang mga dingding ay kawayan o kahoy. Pero ang mga materyales ay pinili ng may kahusayan. Matibay, magaan, madaling palitan kung sira. Ang mga komunidad na ito ay hindi nakatago sa kagubatan at hindi nakahiwalay sa isa't isa. Sila ay nagkakaugnay sa pamamagitan ng ilog.
Ang Ilog Pasig na umaagos mula sa Laguna de Bay patungong Luk ng Maynila ay ang superhighway ng sinaunang Maynila. Dito nagdadaan ang mga bangka na may kargamento ng bigas, tuba, mga produktong gawa sa kawayan at mga alahas. Dito nagtatagpo ang mga mangangalakal. Dito nararating ang balita mula sa isang komunidad patungo sa isa pa. Ang mga bangka noon, ang tinatawag na balangay, ay hindi basta-bastang piraso ng kahoy. Ang balangay ay isang teknikal na kahusayan ng Austronesian na pamamaraan ng paggawa ng bangka. Mga plangka ng kahoy na tinatahi ng lubid at tinatakpan ng resina na may outrigger para sa katatagan sa dagat. Ang mga bangkang ito ay kaya nilang maglayag sa malalim na dagat at ginagawa nila iyon hanggang sa Borneo, sa China, sa Maluku. Ang mga tao sa Ilog Pasig ay hindi mga probinsyal na nakatira sa sulok ng mundo. Sila ay bahagi ng isa sa pinakamalawak na maritime network sa kasaysayan ng tao. Ngayon pag-usapan natin ang lipunan. Paano nakaorganisa ang mga tao? Ang pangunahing unit ng lipunan sa sinaunang Pilipinas ay ang barangay. Isang salitang nagmula rin sa balangay ang bangka. Ang kwento ay ito. Ang mga komunidad ay madalas na itinatag ng mga pamilya o grupo na naglayag ng magkasama sa iisang bangka at nagpasya na manirahan sa isang lugar. Ang bawat barangay ay karaniwang binubuo ng 30 hanggang 100 pamilya. May pinuno sila, ang datu, na pinamamahalaan ang pamamahagi ng lupa, ang paglutas ng mga alitan at ang pakikipagnegosasyon sa ibang mga grupo. Pero ang sistema ay hindi piyudal sa kanluraning kahulugan. Ang autoridad ng datu ay nakabatay sa prestihiyo, sa kayamanan at sa kakayahang protektahan at pangalagaan ng komunidad, hindi sa pinagpalang karapatang ibinibigay ng isang hari mula sa malayo. At ang mga babae, sila ay hindi simpleng bahagi ng background. Sa maraming barangay, ang mga babae ay may kakayahang magmana ng titulo, magsagawa ng ritual at maging babaylan, ang espiritual na leader ng komunidad. Ang babaylan ay hindi lamang isang pari o mangkukulam. Siya ay ang doktor, ang tagapayo, ang tagapagsalita sa pagitan ng mga tao at ng mga espiritu. Dito tayo dapat mag-pause sandali. Kung si Jesus ay nagtuturo ngayon sa Galilee tungkol sa awa, pagmamahal at katarungan, sa kabilang dulo ng mundo, ang mga babaylan ng Maynila ay nagtataglay ng sariling uri ng espiritualidad. Isang paniniwala na ang mundo ay puno ng mga espiritu, ang anito na naninirahan sa mga puno, ilog, bundok at mga ninuno. Hindi sila mangmang. Hindi sila primitibo. Sila ay may sopistikadong sistema ng pananampalataya na nagtuturo ng paggalang sa kalikasan, sa mga ninuno at sa komunidad. Dalawang tradisyon, dalawang mundo, parehong nagsisimula sa parehong panahon at sa hinaharap, magtatagpo ang mga ito sa isang paraan na magbabago sa lahat. Bumalik tayo sa araw-araw na buhay. Ang umaga sa sinaunang Maynila ay nagsisimula sa ilog. Ang mga mangingisda ay lumalabas bago sumikat ang araw, gamit ang mga lambat at sibat. Ang Ilog Pasig at ang Luk ng Maynila ay puno ng isda, bangus, tilapia, talangka, hipon at iba pa. Ang isda ay hindi lamang pagkain. Ito ay pera. Ito ay ugnayan sa pagitan ng mga komunidad. Pagkatapos ng mangingisda, lumalabas ang mga magsasaka. Ang palay ay pangunahing pananim at ang pag-aalaga ng palay sa sinaunang Pilipinas ay hindi basta-basta. Ito ay may kaugnay na ritual, may takdang panahon, may kaalaman sa mga bituin at sa pagbabago ng panahon na ipinasa mula sa henerasyon sa henerasyon. Ang mga manggagawa ng metal ay nagtatrabaho rin. Ang paggawa ng ginto at tanso ay kilala sa rehiyon. Ang mga gintong alahas na natuklasan sa mga arkeolohikal na lugar sa Pilipinas, tulad ng Laguna Copper Plate Inscription mula sa 900 CE at mga natuklasan sa Butuan, ay nagpapakita ng antas ng craftsmanship na hindi inaasahan ng mga hindi pamilyar sa kasaysayan. Nabanggit ko ang ginto, at ito ay mahalagang punto. Ang Pilipinas ay kilala sa mga sinaunang mangangalakal dahil sa ginto. Hindi paborito lang na produkto. Ang ginto ay kabilang sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang mga mangangalakal mula sa China, mula sa India, mula sa Arabia ay patuloy na bumabalik sa mga pulo ng Pilipinas. Ang mga sinaunang Pilipino ay hindi lamang nag-iipon ng ginto. Ginagamit nila ito. Ang mga gintong alahas, singsing, hikaw,
kuwintas at mga palamuti ng katawan ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay para sa mga may kaya. Ang ginto ay nagpapakita ng katayuan, ng koneksyon sa mga espiritu at ng kayamanan na pinagtibay ng relasyon sa kalakalan. Ang mga Tsino na rekord ng kalakalan sa mga lugar sa Timog Silangang Asya ay nagtatala ng ginto bilang isa sa mga pangkunahing produktong ibinibigay ng mga Pilipino. Kasama ang beeswax, mga balahibo ng ibon at mga produkto ng kagubatan. Kaya habang si Jesus ay nagbebenta ng kahoy bilang karpintero sa Nazareth, may mga Pilipino na nagbebenta ng ginto sa mga mangangalakal na nagmula sa kabilang dulo ng mundo. At kung gusto mo pa ng ganito pang mga nakakalokong detalye ng kasaysayan na hindi nila tinuturo sa paaralan, siguruhing mag-subscribe ka na sa channel na ito. I-click mo na ang bell para hindi ka mapalampas ng susunod na video dahil mas grabe pa ang darating. Pag-usapan natin ang hitsura ng lugar mismo. Ang tanawin. Ang look ng Maynila 2,000 taon na. Ang nakakaraan ay isang lugar na halos hindi mo makilala ngayon. Ang tubig ay malinaw. Ang hangin ay may amoy ng dagat at kagubatan, hindi ng exhaust. Ang mangrove forest ay nagtatayo ng makapal, maitim na pader sa buong dalampasigan. Isang ecosystem na nagsisilbing nursery para sa mga isda at proteksyon para sa mga komunidad laban sa bagyo. Sa likod ng mangroves, sa mas mataas na lupa, ang kagubatan ay makapal at mayaman. Mga niyog, kawayan, balete, narra, mulave, ang mga kahoy na kalaunan ay gagamitin para sa mga gusali, para sa mga bangka at para sa mga kagamitan. Ang kagubatan ay hindi kaaway. Ito ay tahanan, pabrika at pananalapi sa iisang oras. Ang bundok arayat sa malayo, ang mga bulkang tuktok sa horizon, ang mga sinaunang tao ay nakita rin ang mga ito. Ang tanawin ay hindi ganap na naiiba sa lahat ng paraan. Pero ang kalikasan ay mas buhay, mas makapal, mas mayaman. Ngayon isang tanong para sa inyo sa comments. Kung mabibigyan kayo ng pagkakataon na maglakad sa sinaunang Maynila 2,000 taon na ang nakakaraan, ano ang unang bagay na gustong-gusto ninyong makita o maranasan? Isulat sa comments. Bumalik tayo sa kwento. Dahil may isang bagay na kailangan nating pag-usapan. Ang Laguna Copperplate Inscription. Ito ang pinakamatandang kilalang nakasulat na dokumento na natuklasan sa Pilipinas. Petsa nito, April 21, 900 CE, na ibig sabihin ay higit sa 900 taon pagkatapos ng panahon ni Jesus. Pero ito ay napakahalaga dahil pinatutunayan ito ng direkta, konkretong patunay ang maraming bagay na sinasabi natin ngayon. Ang inskripsyon ay nakasulat sa isang pinaghalong Old Malay at Old Javanese, hindi Tagalog at hindi Espanyol. Ito ay nagpapakita na noong 900 CE, ang lugar na magiging Maynila ay bahagi na ng isang malawak na kulturang koneksyon sa Malay World o rin na ang sibilisasyon ng Srivijaya na noon ay pinakamakapangyarihang maritime empire sa Timog Silangang Asya. Kung ang 900 CE ay ganoon na ka-integrated ang lugar sa mas malawak na mundo, 1,000 taon pagkatapos ng panahon ni Jesus, ano pa kaya ang mga siglo bago iyon? Ang sagot ng mga historyano, ang koneksyon ay matagal nang naitatag. Ang mga tao sa rehiyon ng Maynila ay hindi nagsimulang makihalubilo sa mas malawak na mundo ng biglaan. Ito ay prosesong tumagal ng daan-daang taon. Pag-usapan natin ang relihiyon at espiritualidad ng mas malalim. Bago dumating ang anumang world religion sa Pilipinas, bago ang Islam na dumating sa ika-13 at ika-14 na siglo, bago ang Kristyanismo na dumating noong 1521, ang mga tao sa rehiyon ng Maynila ay may sariling sistema ng pananampalataya na tinatawag ng mga eskolar na Anitism o Animism. Ang paniniwala sa mga anito, mga espiritu ng mga ninuno at ng kalikasan, ay hindi lamang relihiyon. Ito ay isang paraan ng pag-unawa sa mundo. Ang bawat ilog ay may espiritu. Ang bawat puno na pinutol para sa bangka ay hinihiling muna ang pahintulot ng espiritu nito. Ang bawat bagong bahay na itinatayo ay may ritual ng pagtanggap. Ang babaylan, ang espiritual na leader, ay nagsilbing tulay sa pagitan ng mundo, ng mga buhay at ng mundo ng mga espiritu. Sa pamamagitan ng ritual, ng awit, ng sayaw at ng mga handog, tinitiyak ng babaylan na ang komunidad ay nananatiling maayos ang relasyon sa mga puwersa na higit pa sa kanilang kontrol. Ito ay hindi pamahiin. Ito ay isang elaboradong sistema ng pag-unawa sa kalikasan, sa lipunan
at sa kahulugan ng buhay, na binuo ng mga taong maingat na nagmamasid sa kanilang kapaligiran sa loob ng maraming henerasyon. Isang bagay na madalas hindi naiisip, ang musika. Ang mga sinaunang Pilipino ay may mayamang tradisyon ng musika. Ang kulintang, ang sistema ng mga gong na ginagamit sa Mindanao at sa ibang bahagi ng Pilipinas ay may ugat na maaring umabot sa mga siglong pinag-uusapan natin. Ang mga awit ng paggawa, ng pag-aani ng paglalakbay sa dagat, lahat ng ito ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Ang musika ay hindi libangan lamang. Ito ay komunikasyon sa mga espiritu, sa mga ninuno at sa isa't isa. Ang ritmo ng mga gong ay maaring marinig mula sa malayo at nagbibigay ng mensahe. May selebrasyon, may banta, may dasal. Ngayon isipin ko natin ito sa mas malawak na konteksto. Noong panahon na si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem, ayon sa kwento ng Kristyanismo, ang Roman Empire ay nasa rurok ng kapangyarihan nito sa Mediteraneo. Si Augustus Caesar ang namamahala. Ang Silk Road ay aktibo. Ang mga mangangalakal mula sa China ay nagdadala ng sutla patungong Roma. At sa dulo ng Silk Road, sa kabilang dulo ng mundo, ang mga tao sa Ilog Pasig ay bahagi ng maritime extension ng parehong network ng kalakalan. Hindi direkta, walang Pilipino na nagbenta ng ginto sa isang Romano. Pero ang koneksyon ay nandoon sa pamamagitan ng mga intermediate na mangangalakal. Ang mundo noong 2,000 taon na ang nakakaraan ay mas konektado kaysa sa inaakala ng karamihan sa atin. Pag-usapan natin ang hamon ng pag-aaral ng kasaysayong ito. Ang isa sa mga pangunahing hadlang sa pag-aaral ng sinaunang kasaysayan ng Maynila ay ito. Walang nakasulat na record mula sa mga tao mismo para sa panahong ito. Ang mga Pilipino noon ay mayroon na ata ng sistema ng pagsulat. Ang baybayin. Pero karamihan sa mga dokumento noon ay nakasulat sa mga organikong materyales tulad ng dahon ng nipa o kawayan na hindi nakaligtas sa panahon. Ito ang kaibahan sa Egypt, sa Mesopotamia, sa China, kung saan ang klima at ang mga materyales ay nagpayag sa pag-iingat ng mga dokumento sa loob ng libu-libong taon. Sa tropikong Pilipinas, ang init at halumigmig ay mabilis na nagwasak ng kahit anong organikong materyal. Kaya ang mga historyano at arkeologo ay kailangang magsama-sama ng pirasong mula sa iba't ibang pinagkukunan. Mga Chino na talaan ng kalakalan, mga Arabo na paglalarawan ng heograpiya, mga arkeolohikal na natuklasan, at mga kwentong bayan na ipinasa mula sa henerasyon. Ito ay parang detective work at hindi lahat ng sagot ay kumpiyansa. Maraming bagay pa ang hindi natin alam at mahalaga na aminin iyon. Pero ang alam natin ay sapat na upang mabigyan tayo ng isang larawan. Hindi perpekto, pero makapangyarihan. Isipin mo, isang tag-araw na umaga sa dalampasigan ng Ilog Pasig, 2,000 taon na ang nakakaraan. Ang araw ay sumisilang sa ibabaw ng Laguna de Bay sa Silangan. Ang mga bangka ng mga mangingisda ay bumabalik na may kargamento ng isda. Ang mga bata ay tumatakbo sa tabing ilog, nagtatawanan. Ang amoy ng nagluluto na pagkain, isda, kanin, mga dahon ng saging ay puno ng hangin. Sa plaza ng barangay, ang dato ay nakikinig sa isang katangian ng 2 pamilya tungkol sa isang taniman. Malapit doon ang babaylan ay naghahandog ng mga bulaklak at kanin sa altar ng mga anito. Nagdarasal para sa maayos na panahon at maayos na pag-aani. Sa ilog, isang bangka mula sa ibang barangay ang dumarating. May dalang mga tela mula sa Borneo, mga Porsyano mula sa China. Ang palitan ay magaganap sa lingguwahe ng mga kamay at ngiti at tinitimbang na ginto. Ito ang Maynila. Hindi pa Maynila sa pangalan. Hindi pa kabisera, pero buhay. Tunay na buhay. At ngayon isang tanong para sa inyo. Naniniwala ba kayo na ang kasaysayan ng Pilipinas bago dumating ang mga Espanyol ay sapat na itinuro sa atin sa paaralan? O may mga bagay na alam na dapat nating malaman na hindi natin nalaman? Isulat ang inyong opinyon sa comments. Gusto kong marinig ang inyong pananaw. Bago tayo mag-wrap up, may isang importanteng bagay pa tayong tatalakayin. Ang sinaunang Maynila, ang lugar na Maynilad ang komunidad sa Ilog Pasig, ay hindi lamang isang lugar sa mapa. Ito ay patunay ng isang katotohanan na madalas nating nakalimutan, na ang mga ninuno nating Pilipino ay hindi kailanman mga tao ng kabukiran lamang. Sila ay mga manlalayag, mga mangangalakal,
mga arkitekto ng kanilang sariling mundo. Noong panahon ni Jesus, may mga tao na nakatira dito na kilala ang bituin ng kalangitan at nagagamit iyon para sa nabigasyon. Na gumawa ng mga bangka na nagtatawid ng dagat, na lumikha ng ginto na palamutin, na nagtatag ng mga komunidad na may katarungan, kultura at espiritualidad. Hindi natin sila kailangang ihambing sa mga sinaunang Griego o Romano para patunayan ang kanilang halaga. Mahalaga sila sa kanilang sarili, kahanga-hanga sila sa kanilang sariling karapatan. At ito ang layunin ng video na ito. Hindi lamang tumalon pabalik sa oras, kundi maunawaan natin na ang kasaysayan ng ating lahi ay matagal na, malalim at puno ng dignidad bago pa man dumating ang sino mang taga-ibang lupain upang bigyan ito ng pangalan. Ang Maynila ay hindi nagsimula noong 1571 nang itatag ni Miguel Lopez de Legazpi ang Intramuros. Ang Maynila, sa ilalim ng lahat ng mga pangalan at lahat ng mga pagbabago, ay nagsimula ng matagal na bago iyon sa mga kamay ng mga mangingisda, ng mga mangangalakal, ng mga babaylan, ng mga dato na ang mga pangalan ay hindi na natin maalala. Sila ang mga ninuno. Sila ang pundasyon at ang lugar na Maynilad, ang lugar na tinawag ng mga taong nakakakilala sa kanya ng Maynila, ay nakatayo pa rin. Binago ng panahon, binago ng kasaysayan, binago ng ating mga kamay, pero nakatayo pa rin. Salamat sa inyong pakikinig. Kung natamaan kayo ng video na ito, kung pakiramdam ninyo ay may bagong bagay na natutunan kayo ngayon tungkol sa ating kasaysayan, sana ay ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Ang kwentong ito ay kailangang marinig ng mas maraming Pilipino. I-subscribe na sa channel, i-click ang bell at abangan ang susunod na video. Dahil ang kasaysayan ng ating lahi ay mas malalim at mas kamangha-mangha kaysa sa inaakala ng karamihan sa atin. At kami ay hindi titigil sa paghahanap. Ang video na ito ay isang rekonstruksyon na ginawa sa tulong ng artificial intelligence. Mga imahe, tanawin at mga detalye ng kapaligiran ay nilikha batay sa makukuhang historikal na datos at arkeolohikal na patunay, ngunit ang maraming aspeto nito ay interpretasyon ng sining at hindi dapat ituring na dokumentadong katotohanan. Para sa mas tumpak na impormasyon sa kasaysayan ng sinaunang Pilipinas, hinihikayat kayo na kumonsulta sa mga akademikong pinagkukunan, sa National Historical Commission of the Philippines at sa mga formal na pag-aaral ng mga arkeologo at historiano. Ang kasaysayan ay patuloy na pinag-aaralan at ang aming layunin ay magbigay inspirasyon sa inyo na matuto ng higit pa